Mga pagbasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Paglalantad sa mga Antikristo. Ika-14 na item. Tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo. Sa nakaraang pagtitipon, nagbahagi tayo tungkol sa katunayan na bukod sa pagkontrol sa puso ng mga tao, kinokontrol din ng mga Antikristo ang pananalapi ng Iglesia. Ano ang mga pangunahing puntong pinagbahagi na natin? Nagbahagi tayo tungkol sa dalawang pangunahing punto. Ang unang punto ay ang pag-uuna sa kanilang pag-angkin at paggamit sa pag-aari ng Iglesia, habang ang pangalawang punto ay ang pagwaldas, paglustay, pagpapahiram, paggamit ng may pandaraya at pagnanakaw ng mga handog. Nagbahagi tayo tungkol sa dalawang pangunahing puntong ito. Ngayon, magbabahagi tayo tungkol sa ika-14 na item ng iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo. Tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo. Tingnan natin sa item na ito kung anong mga pagpapamalas ang taglay ng mga Antikristo na nagpapatunay na may diwa nga sila ng isang Antikristo. Tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo. Sa panlabas, walang ibinibigay na indikasyon ang dalawang terminong ito, sambahayan ng Diyos at personal na teritoryo, kung anong kasamaan ang kayang gawin ng mga Antikristo. Ang sabihing, tinatrato ng mga Antikristo na parang sarili nilang tahanan ang sambahayan ng Diyos, ay walang ibinibigay na panlabas na indikasyon kung ano talaga ang tinutukoy ng tahanan na ito, kung positibo o negatibo ba ito, o kung ginagamit ba ito bilang papuri o paninira. Pero ang pagpapalit ba ng personal na teritoryo sa tahanan ay nagpapahiwatig na mayroong ilang problema? Una sa lahat, ano ang sinasabi sa atin ng personal na teritoryo? Gusto ng mga Antikristo na sila ang may huling salita. Ano pa? Tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos bilang sarili nilang baluarte, lumilinang ng malalapit na kaibigan at mga tao mula sa sarili nilang sambahayan, at pagkatapos ay nagkakaroon ng kontrol sa buong iglesia. Isa rin itong pagpapamalas ng mga Antikristo. May iba pa ba? Ipinapahiwatig ba ng mababaw na kahulugan ng katagang ito na balwarte ito ng mga Antikristo, na dito ang mga Antikristo ay may kapangyarihan at impluwensya, ang lugar kung saan kontrolado, monopolisado, at limitado ng mga Antikristo ang lahat, at ang lugar kung saan ang mga Antikristo ang nasusunod? Mahihiwatigan natin ang ganoong kahulugan sa katagang ito dahil noong tinatalakay ang iba't ibang pagpapamalas ng mga Antikristo, nagbahagi tayo ng marami tungkol sa paghihimay at paglalantad sa diwa ng mga Antikristo. Pangunahin sa mga pagpapamalas na ito ang mga pagtatangka ng mga Antikristo na kontrolin ang mga tao at humawak ng kapangyarihan. Pero syempre, mayroon ding iba't iba pang pagpapamalas. Kaya ngayong nagbahagi na tayo sa pangkalahatang kahulugan ng paggamit ng mga Antikristo ng personal na teritoryo, pagbahagi na naman natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng sambahayan ng Diyos.
May konsepto ba kayo ng kung ano ang sambahayan ng Diyos? Makakapagbigay ba kayo ng tumpak na definisyon nito? Isang grupo ng mga kapatid na magkakasamang nagkakatipon. Ito ba ang sambahayan ng Diyos? Itinuturing bang sambahayan ng Diyos ang isang pagtitipon o kapulungan ng mga taong sumusunod kay Kristo at sa Diyos? Itinuturing bang sambahayan ng Diyos ang isang pagtitipon na sangkot ang mga lider, diakono, at iba't ibang lider ng grupo sa iglesia? Hindi. Ano nga ba talaga ang sambahayan ng Diyos? Tanging ang iglesia kung saan naghahari si Kristo ang sambahayan ng Diyos. Tanging ang isang pagtitipon ng mga tao na sumusunod sa mga salita ng Diyos bilang mga prinsipyo nila ng pagsasagawa ang maituturing na sambahayan ng Diyos. Tumpak ba ang dalawang depinisyong ito? Hindi ninyo ito kayang ipaliwanag. Sa kabila ng lahat ng sermong narinig ninyo, hindi kayo makapagbigay ng ganoon kasimpleng depinisyon. Maliwanag, hindi ninyo ugaling seryosohin at bigyan ng nararapat na pagpapahalaga ang mga espiritual na termino at bokabularyong ito. Napakapabaya ninyo. Kaya pag-isipan ninyo itong mabuti. Ano nga ba talaga ang sambahayan ng Diyos? Kung bibigyan ito ng theoretical na definisyon, ang sambahayan ng Diyos ay isang lugar kung saan ang katotohanan ang naghahari. Isang kapulungan ng mga tao na ang mga prinsipyo ng pagsasagawa ay ang mga salita ng Diyos. Kung ganoon, ang pagtrato ng mga antikristo sa sambahayan ng Diyos bilang personal nilang teritoryo ay isang problema. Tinatrato nilang sarili nilang personal na balwarte ang pagtitipon ng mga kapatid na sumusunod sa Diyos bilang lugar kung saan gumagamit sila ng kapangyarihan at bilang bagay na pinaggagamitan nila ng kapangyarihan. Ito ang literal na kahulugan na matutukoy mula sa ginagawang pagtrato ng mga antikristo sa sambahayan ng Diyos bilang personal nilang teritoryo. Saan mang anggulo pa ninyo ito ipaliwanag o tingnan, ang ginagawang pagtrato ng mga antikristo sa sambahayan ng Diyos bilang personal nilang teritoryo ay nagpapakita ng kalikasang diwa nila na sumusubok na iligaw at kontrolin ang mga tao at humawak ng lubos na kapangyarihan. Ang sambahayan ng Diyos ang lugar kung saan gumagawa at nagsasalita ang Diyos, kung saan inililigtas ng Diyos ang mga tao, kung saan nararanasan ng mga hinirang ng Diyos ang gawain ng Diyos, nadadalisay at nakakamtan ang kaligtasan, kung saan magagawang isakatuparan ang kalooban at mga layunin ng Diyos ng walang hadlang, at kung saan maipapatupad at makakamit ang plano ng pamamahala ng Diyos. Sa kabuuan, ang sambahayan ng Diyos ay ang lugar kung saan may hawak na kapangyarihan ang Diyos, kung saan ang mga salita ng Diyos at ang katotohanan ang siyang naghahari. Hindi ito ang lugar kung saan ang sino mang individual ay gumagamit ng kapangyarihan, nagsasagawa ng sarili niyang operasyon, o nagkakamit ng sarili niyang mga pagnanais o ingranding plano. Gayunpaman, ang ginagawa ng mga antikristo ay talagang sumasalungat sa kung ano ang gusto ng Diyos. Hindi nila pinapansin at binabaliwala nila kung ano ang gustong gawin ng Diyos. Wala silang pakialam kung magbunga man sa mga tao ang mga salita ng Diyos o kung kaya bang maunawaan, maisagawa at maranasan ng mga tao ang mga salita ng Diyos at ang mga katotohanang prinsipyo. Nagpapakita lang sila ng konsiderasyon
sa kung may katayuan, kapangyarihan, at huling salita ba sila? Kung matutupad ba ang mga layunin, ideya, at pagnanais nila sa mga tao. Ibig sabihin, sa loob ng kanilang balwarte, kung gaano karaming tao ang nakikinig sa mga salita nila at sumusunod sa kanila, at kung anong uri ng imahe, reputasyon, at autoridad ang mayroon sila. Ito mismo ang mga pangunahing bagay na sinusubukan nilang pamahalaan, at ang mga ito ang mga bagay na pinahahalagahan nila ng husto sa kanilang puso. Nagsasalita at gumagawa ang Diyos sa piling ng tao. Inililigtas niya ang mga tao, inaakay ang mga tao, at tinutustusan ang mga tao. Ginagabayan niya ang paglapit nila sa harapan ng Diyos, sa pag-unawa sa kanyang mga layunin, sa hakbang-hakbang nilang pagpasok sa katotohanang realidad, at unti-unting pagkakamit ng pagpapasakop sa Diyos. Ang lahat ng ginagawa ng mga Antikristo ay talagang salungat dito. Inaakay ng Diyos ang mga tao sa paglapit sa harapan ng Diyos. Pero nakikipag-agawan ang mga Antikristo sa Diyos para sa mga taong ito at sinusubukang dalhin ang mga ito sa kanilang harapan. Ginagabayan ng Diyos ang mga tao sa pagpasok sa katotohanang realidad, sa pag-unawa sa mga layunin ng Diyos, at sa pagpapasakop sa kapamahalaan ng Diyos ng hakbang-hakbang. Sinusubukan ng mga Antikristong kontrolin ang mga tao ng hakbang-hakbang, arukin ang mga galaw ng mga ito, at matatag na dalhin ang mga ito sa sarili nilang kapangyarihan. Bilang buod, ang lahat ng ginagawa ng mga Antikristo ay para gawing mga tagasunod nila ang mga tagasunod ng Diyos. Matapos nilang hikayatin at ilagay sa ilalim ng kapangyarihan nila ang mga taong magulo ang isip na hindi naghahangad sa katotohanan, nagpapatuloy pa sila at sinusubukan ang bawat paraan para mapasailalim sa kapangyarihan nila ang mga nakakasunod sa Diyos at tapat na nakakagawa ng tungkulin ng mga ito para makinig sa sinasabi nila ang lahat ng nasa iglesia at para mamuhay ang mga ito, kumilos, umasal, at gumawa ng lahat ng bagay ayon sa kagustuhan ng mga Antikristo. Nang sa gayon ay mauwi ang mga ito na sinusunod ang lahat ng sinasabi ng mga Antikristo. Sinusunod ang mga kagustuhan nila at sinusunod ang mga hinihingi nila. Ibig sabihin, anuman ang gustong gawin ng Diyos, anumang epekto ang gustong makamit ng Diyos, iyon din ang resultang gustong makamit ng mga Antikristo. Ang resultang gusto nilang makamit ay hindi para lumapit ang mga tao sa harapan ng Diyos at sambahin ang Diyos, kundi ang lumapit sa kanila at sambahin sila. Sa kabuuan, kapag nagkaroon ng kapangyarihan ang mga Antikristo, susubukan nilang kontrolin ang bawat tao at bagay sa balwarte nila. Susubukan nilang kontrolin ang kahit na anong teritoryong kaya nila. Susubukan nilang gawing balwarte nila ang iglesia, ang sambahayan ng Diyos, at ang mga sumusunod sa Diyos, kung saan magagamit nila ang kanilang kapangyarihan at magagawa nilang maghari-harian. Ibig sabihin, inaakay ng Diyos ang mga tao patungo sa harapan niya, samantalang inililigaw ng mga Antikristo ang mga tao at gusto ring akayin ang mga taong iyon patungo sa harapan nila. Ang layunin ng mga Antikristo sa paggawa ng lahat ng ito ay para gawing mga tagasunod nila ang mga tagasunod ng Diyos, para gawing sarili nilang sambahayan ang sambahayan ng Diyos at ang iglesia.
Dahil taglay ng mga antikristo ang mga motibasyon at ang diwang ito, anong mga partikular na pagpapamalas at pag-uugali ang mayroon sila na nagpapahiwatig na mga antikristo nga ang mga antikristong ito, na mga kaaway sila ng Diyos, na mga demonyo at mga satanas sila na mapanlaban sa Diyos at sa katotohanan? Kasunod, konkreto nating hihimayin kung anong uri ng mga tiyak na pagpapamalas at pamamaraan mayroon ang mga antikristo na nagpapatunay na tinatrato nila ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo. Una, minomonopolisa ng mga antikristo ang kapangyarihan. Ang unang pagpapamalas kung paano tinatrato ng mga antikristo ang sambahayan ng Diyos na parang sarili nilang personal na teritoryo ay isang bagay na madalas na nating pagbahaginan at isa itong mahalagang pagpapamalas na natatangi sa mga antikristo. Gustong-gusto ng mga antikristo ang katayuan higit sa anumang bagay. Bakit pinakagusto nila sa lahat ang katayuan? Ano ba ang nire-representa ng katayuan? Kapangyarihan. Tama iyan. Susi ito. Sa pamamagitan lang ng katayuan sila magkakaroon ng kapangyarihan. At kapag may kapangyarihan lang nila madaling magagawa ang mga bagay-bagay. Kapag may kapangyarihan lang sila makakaasang matutupad at magkakatotoo ang iba't iba nilang pagnanais, ambisyon at layunin. Kaya, napakatuso ng mga antikristo, napakalinaw ng tingin nila sa ganitong mga bagay. Kung gagawin nilang personal na teritoryo ang sambahayan ng Diyos, dapat monopolisahin muna nila ang kapangyarihan. Isa itong prominenteng pagpapamalas. Sa mga antikristong nakasalamuha, nabalitaan, o nasaksihan ninyo ng sarili ninyong mga mata, sino sa kanila ang hindi nagtangkang magmonopolisa ng kapangyarihan? Kahit ano pang mga pamamaraan ang gamitin nila, sa pamamagitan man ng pagiging madulas at tuso, sa pamamagitan man ng pagiging matatag at mabait sa panlabas, o sa paggamit ng mas malulupit at partikular na mga walang dangal na pamamaraan, o sa pamamagitan ng karahasan, iisa lang ang layunin ng mga antikristo: ang magtaglay ng katayuan at pagkatapos ay magkaroon ng kapangyarihan. Kaya, ang unang bagay na gusto kong ibahagi ay nabago ang lahat. Sinusubukan ng mga antikristo na monopolisahin ang kapangyarihan. Higit pa sa pagnanais ng mga normal na tao, ang pagnanasa ng mga antikristo para sa kapangyarihan. Hinihigitan nito ang sa mga ordinaryong taong may tiwaling disposisyon. Gusto lang ng mga ordinaryong taong may tiwaling disposisyon na maging mataas ang tingin ng iba sa kanila, na magkaroon ng magandang tingin sa kanila ang iba. Gusto nilang bidang-bida sila kapag nagsasalita sila, pero hindi sila masyadong nasasaktan kung wala silang kapangyarihan at hindi sila sinasamba ng mga tao. Ayos lang sa kanila kung mayroon man sila nito o wala. Mayroon silang kaunting pagkahilig at paghahangad para sa kapangyarihan, pero hindi sa antas na katulad ng sa mga antikristo. At anong antas iyon? Kapag wala silang kapangyarihan, palagi silang balisa. Wala silang kapayapaan, nahihirapan sila dahil hindi sila nakakakain at nakakatulog ng mabuti. Tila pagkabagot at walang kapahingahan ang dala ng bawat araw. At sa puso nila, pakiramdam nila ay na para bang may bagay na nabibigo silang makamit
at na para ring may bagay silang napalampas. Masaya ang mga ordinaryong tiwaling tao na magkaroon ng kapangyarihan. Pero hindi naman sila labis na nalulungkot kapag wala iyon. Posibleng makaramdam sila ng kaunting pagkadismaya, pero kontento rin naman silang maging ordinaryong tao. Kung kailangang maging ordinaryo ang mga antikristo, hindi nila makakayanan, hindi sila makapagpapatuloy, na para bang nawalan na ng direksyon at saysay ang buhay nila. Hindi nila alam kung paano patuloy na tatahakin ang daan, ang buhay na nasa harapan nila. Nararamdaman lang nilang puno ng liwanag ang buhay nila kapag may katayuan sila. Nagiging maluwalhati, payapa at masaya lang ito kapag may katayuan at kapangyarihan sila. Hindi ba't iba ito sa mga normal na tao? Sa sandaling may katayuan na sila, nagiging kakaiba ang kasabikan ng mga antikristo. Nakikita ito ng iba at naiisip, bakit iba sila kaysa noon? Bakit sobrang nagliliwanag at nakangisi sila? Bakit napakasaya nila? Kapag tinanong mo sila, ito ay dahil may katayuan sila, may kapangyarihan sila, sila ang may huling salita, kaya nilang manduhan ang mga tao, kaya nilang gumamit ng kapangyarihan, may katanyagan sila, at may mga tagasunod sila. Kapag may katayuan at kapangyarihan sila, may nagbabago sa mental na pananaw ng mga antikristo. Ipinapahiwatig ng pagnanais ng mga antikristo na magkaroon ng kapangyarihan na hindi pangkaraniwan ang diwa nila. Hindi ito isang karaniwang tiwaling disposisyon. Kaya naman, kahit sino pa ang kasama nila, susubukan ng mga antikristo na makahanap ng paraan para mamukod-tangi, para magpakitang gilas, para ibandera ang kanilang sarili, para makita ng lahat ang mga merito at kabutihan nila at makinig ang mga ito sa kanila, at para makakuha sila ng posisyon sa iglesia. Kapag ginaganap ang mga halalan sa iglesia, pakiramdam ng mga antikristo ay dumating na ang oportunidad nila. Ang pagkakataong ibandera ang sarili nila, gawing totoo ang mga kahilingan nila, at tuparin ang mga ninanais nila ay narito na. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para mahalal silang leader. Ginagawa nila ang lahat ng makakaya nila para magkaroon ng kapangyarihan. Naniniwalang magiging mas madali para sa kanilang maisakatuparan ang mga bagay-bagay kapag nagtamo sila ng kapangyarihan. Bakit magiging mas madali ito? Kapag walang kapangyarihan ang mga antikristo, posibleng hindi mo madiskubre ang mga ambisyon, pagnanais at diwa nila mula sa panlabas nilang kaanyuan. Dahil itinatago nila ang mga ito at nagkukunwari sila para hindi mo makita ang mga ito. Pero ano ang kauna-unahang ginagawa nila sa sandaling magkamit na sila ng katayuan at magkaroon ng kapangyarihan? Sinusubukan nilang pataasin ang katayuan nila, palawakin at patibayin ang kapangyarihang hawak nila. At anong mga pamamaraan ang ginagamit nila para patibayin ang kapangyarihan nila at pataasin ang katayuan nila? Maraming pamamaraan ang mga antikristo. Hindi nila palalampasin ang ganoong oportunidad. Siguradong marami silang gagawin kapag nakuha na nila ang kapangyarihan. Para sa kanila, panahon ng matinding kaligayahan ang pagdating ng ganoong uri ng oportunidad.
pati na kapag ginagamit nila ang katusuhan nila at ginagamit ng husto ang mga abilidad nila. Pagkatapos mahalal ang isang antikristo, iniisa-isa muna niya ang direktang kapamilya at kamag-anak niya. Tinitingnan kung sino ang malapit niyang kamag-anak, kung sino ang sumisipsip sa kanya, kung sino ang malapit sa kanya, at kung sino ang kasundo niya at kapareho niyang mag-isip. Tinitingnan din niya kung sino ang matuwid, kung sino ang hindi papanig sa kanya, kung sino ang magsusumbong sa kanya, kung may gagawin siyang labag sa mga tuntunin at prinsipyo ng sambahayan ng Diyos. Ang mga ito ang mga aalisin niya. Pagkatapos silang isa-isahin, iniisip niya, may magandang ugnayan sa akin ang karamihan sa aking mga kamag-anak. Nagkakasundo kami, pare-pareho kami kung mag-isip, kung magiging tauhan ko sila at magagamit ko sila. Hindi ba't lalaki ang impluwensya ko? At hindi ba't patatatagin nito ang katayuan ko sa loob ng iglesia? Gaya nga ng kasabihan, itaas ang ranggo ng mga karapat-dapat kahit sila pa ay mga kamag-anak. Ang lahat ng walang pananampalatayang opisyal ay kailangang sumandig sa malalapit nilang kaibigan at kakilala para tulungan sila. Ngayong opisyal na ako, ganoon din ang dapat kong gawin. Magandang ideya ito. Una, dapat kong itaas ng ranggo ang mga kamag-anak ko. Siyempre, ang asawa at mga anak ko, ang una kong gagawin ay ipaghanda sila ng mga posisyon. Ano ang gagawin ng asawa ko? Ang bantayan ang mga handog sa iglesia ay isang mahalaga at importanteng gampanin. Nasa mga kamay dapat namin ang kapangyarihang pinansyal, saka ko lang magagawang gumastos ng pera ng malaya at madali. Hindi pwedeng mapunta sa mga kamay ng isang tagalabas ang perang ito, dahil kung hindi, mapapasa kanya ito at masusubaybayan at makokontrol ang gastos na hindi maginhawa. Nasa panig ko ba ang taong kasalukuyang namamahala sa mga account? Mukha namang ayos sila sa panlabas, pero sino nga ba ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip nila sa panloob? Hindi. Dapat umisip ako ng paraan para mapalitan sila at hayaang ang asawa ko ang mamahala ng mga account. Sinasabi ito ng Antikristo sa asawa niya na nagsasabi naman, maganda ito. Ngayong leader ka na ng iglesia. Ikaw na ang may huling salita sa mga handog sa iglesia, hindi ba? Ikaw ang magpapasya kung sino ang mamamahala sa mga iyon. Sinasabi ng Antikristo. Pero sa sandaling ito, walang magandang paraan para mapatalsik ang taong kasalukuyang namamahala sa mga account. Medyo pinag-isipan ito ng asawa niya at sinabi, hindi ba't madali lang iyon? Sabihin mong masyadong matagal na nilang ginagawa ang trabaho. Hindi maganda iyon. Pwedeng may mga utang na hindi na masisingil, magugulong account, o mga insidente ng ilegal na pagpapayaman. Madaling nangyayari ang mga pagkakamali kapag ipinagkatiwala sa isang tao ang isang bagay sa loob ng matagal na panahon. Sa paglipas ng panahon, pakiramdam nila ay may kapital na sila at hindi na sila nakikinig sa ibang mga tao. Bukod doon, medyo matanda na ang taong namamahala sa mga account. Madali na siyang maguluhan at madalas na nakakalimutan ang mga bagay-bagay. Kung magkakaroon ng anumang kapabayaan, hahantong ito sa mga pagkalugi. Napakahalagang gampanin nito. Kailangan na siyang palitan.
At sino ang dapat magsabi na kailangan na siyang palitan? Ang anumang pag-uusap tungkol sa pagpapalit sa taong ito ay hindi pwedeng manggaling sa bibig niya bilang leader ng iglesia. Ang mga kapatid mismo ang dapat magmungkahi sa asawa ng Antikristo. Sa sandaling maihain na ng kanyang asawa ang mungkahi nito, ipagkakatiwala na rito ang mga handog sa iglesia. Pero idinidikta ng prinsipyo ng iglesia na hindi pwedeng gawin ng isang tao lang ang pagsinop sa mga handog, kundi na 2 o 3 tao nang magkasama na nakakatulong para maiwasan na samantalahin ng isang tao ang isang butas sa tuntunin at lustayin ang pananalapi ng sambahayan ng Diyos. Kaya, inirerekomenda ng Antikristo ang pinsan niya para sumali sa pagsinop nito. Sinasabing, matagal na itong mananampalataya ng Diyos. Marami nang naihandog, may magandang reputasyon, at mapagkakatiwalaan. Sinasabi ng lahat, pareho mong kamag-anak ang mga ito. Dapat may kasama ring isang tao na hindi mo kapamilya. Kaya inirerekomenda ng Antikristo ang isang matandang kapatid na babae na magulo ang isip para tumulong sa pamamahala at pagkontrol sa pananalapi. Una, inilalagay ng Antikristo ang pananalapi sa ilalim ng kontrol ng pamilya niya, kung saan pagkaraan nito ay espesipikong pinangangasiwaan ng pamilya niya kung paano gagastusin ang perang ito at ang mga espesipikong detalye ukol dito. Nasa mga kamay niya ang kontrol sa lahat ng ito. Pagkatapos monopolisahin ang pinansyal na kapangyarihan at kontrolin ang mga ari-arian, nakamit na ba ng Antikristo ang layunin niya? Hindi pa. Ang pinakamahalaga ay ang makontrol ang mga superbisor ng iba't ibang gawain ng iglesia. Hikayatin sila sa panig niya at manduhan sila. Ito, sa pakiramdam ng Antikristo, ang pinakamahalaga. May kaugnayan ito sa kung sinusunod ba ng mga taong nasa bawat pangkat na mas mababa ang mga sinasabi niya at kung umaabot ba ang kapangyarihan niya sa pinakamababang antas. Kaya, paano niya ito ginagawa? Nagpapakilala siya ng mga malawakang reforma. Una, nagbabahagi siya at sinasabing may maling ganito at ganyan sa gawain ng bawat orihinal na pangkat. May mga partikular na isyong lumitaw sa video editing team, halimbawa, at sinasabi ng Antikristo, kasalanan ng superbisor ang mga problemang ito. Ang malalaking kapabayaang ito sa gawain nila at ang malalaking problemang idinulot niya ay katunayang hindi angkop ang superbisor sa trabaho at dapat siyang palitan. Kung hindi magagawa ng maayos ang gawaing ito. Kaya, sino ang papalit sa kanya? May naiisip pa kayo, may mga kandidato ba? Sino ang pinakamahusay sa pangkat sa gawaing ito? Pinag-iisipan itong mabuti ng lahat at may nagsasabi, may kapatid na napakahusay pero hindi ko alam kung akma siya. Sumagot ang Antikristo, kung hindi mo alam, hindi siya pwedeng piliin. May irerekomenda ako sa inyo. Ang anak ko, 25 taong gulang siya at nagtapos ng computer science. Nag-major siya sa special effects at video production. Isa siyang bagong mananampalataya sa Diyos at hindi niya masyadong hinahangad ang katotohanan, pero mas mahusay ang mga profesional niyang kasanayan kaysa sa inyo. May mga profesional ba sa inyo?
At sasagot ang lahat. Hindi kami ang matatawag mong mga profesional, pero matagal na naming ginagawa ang aming tungkulin at nauunawaan namin ang mga prinsipyo ng gawaing ito ng sambahayan ng Diyos. Siya ba? Hindi mahalaga kung hindi siya nakakaunawa. Pwede siyang matuto. Tama ito sa pandinig ng lahat at sumasang-ayon sila sa mga sinasabi niya. Sumasang-ayon ang lahat na itaas ang posisyon ng sino mang ibig niya at sa gayon, isang mahalagang gampanin na naman ang nakontrol ng Antikristo. Sumunod ay naiisip ng Antikristo na mahalaga sa sambahayan ng Diyos ang gawaing ebanghelyo at ang superbisor nito ay isang taong hindi niya kapanalig. Dapat itong palitan. Paano ito papalitan? Sa ganoon ding pamamaraan, paghahanap ng kapintasan. Sinasabi ng Antikristo, ano na ang nangyari sa nakaraang potensyal na tatanggap ng ebanghelyo? Sagot ng isang tao, matapos manampalataya ng isang buwan, nakarinig siya ng ilang negatibong propaganda at pinaniwalaan niya iyon. Kaya hindi na siya sumampalataya pa. Tinatanong ng Antikristo, paanong tumigil siya sa pananampalataya ng ganoon-ganoon lang? Dahil ba hindi ninyo pinagbahaginan ng malinaw ang katotohanan ng mga pangitain? O dahil ba tamad kayo o kinatakutan ninyo ang masamang kapaligiran at takot kayong ilagay ang sarili ninyo sa panganib? Kaya hindi ninyo pinagbahaginan ng malinaw ang mga bagay-bagay? O dahil hindi ninyo sila agad-agad na pinagmalasakitan? O nabigo kayong tulungan silang lutasin ang mga paghihirap? Napakarami niyang tinatanong sunod-sunod. At kahit paano pa sumagot ang iba, o kahit anong paliwanag pa ang ibigay nila, wala itong pinagkaiba. Ipinipilit ng Antikristo na masyadong maraming isyu ang superbisor ng pangkat sa ebanghelyo. Masyadong mabigat ang mga pagkukulang nito. Iresponsable ito at hindi kalipikado para sa trabaho, kaya persahan itong tinanggal. At pagkatapos nitong matanggal, sinasabi ng Antikristo, ang babaeng kapatid na si ganito at ganyan ay nagpalaganap na dati ng ebanghelyo at may karanasan din siya. Sa tingin ko ay magiging mahusay siya. Pagkarinig nito, sinasabi ng mga tao, siya ang nakatatanda mong kapatid. Posible ngang mahusay siya, pero hindi maganda ang pagkatao niya. May masama talaga siyang reputasyon, hindi siya pwedeng gamitin. At hindi sumang-ayon ang mga kapatid. Sinasabi ng Antikristo, kung hindi kayo sang-ayon, mabubuwag ang pangkat sa ebanghelyo. Hindi na kayo magpapalaganap ng ebanghelyo, wala kayong kakayahang gawin ng maayos ang tungkuling ito. Iyon o pumili kayo ng angkop na lider ng pangkat, at ang kapatid kong babae ang magiging katuwang na lider ng pangkat. Pipili ng isang tao ang mga kapatid at mapipilitang sumang-ayon ang Antikristo sa kondisyong papayagan ang nakatatanda niyang kapatid na babae na maging katuwang na lider ng pangkat. Ngayong may napagkasunduan na, nagawang manatili sa pwesto ang pangkat sa ebanghelyo. Saan man ito o anumang gawain ang nakapaloob, kailangan ng mga Antikristo na maglagay ng mga tauhan nila, mga taong nasa panig nila. Kapag naging mga lider ang mga Antikristo at nagkaroon ng katayuan, ang una nilang ginagawa ay hindi ang pag-inspeksyon kung kumusta ang buhay pagpasok ng mga miyembro ng bawat pangkat
o ang pag-alam kung ano ang lagay ng gawain nila o kung paano malulutas ang iba't ibang paghihirap na hinarap nila sa kanilang gawain at kung mayroon bang anumang malalaking issue o hamon. Sa halip, tinitingnan nila ang sitwasyon ng mga tauhan at kung sino ang pinuno ng bawat pangkat, kung sino sa bawat pangkat ang laban sa kanila at aling mga tao ang magiging banta sa katayuan nila pagdating ng panahon. Alam na alam nila ang tungkol sa ganoong mga bagay, pero hindi nila kailanman tinatanong ang tungkol sa lagay ng gawain ng iglesia. Hindi nila kailanman kinukumusta ang kalagayan ng mga kapatid, ang buhay pagpasok nila, o kung kumusta ba ang buhay iglesia at lalong ayaw nilang magmalasakit. Pero kilalang kilala nila kung sino ang mga taong namumuno sa bawat pangkat. Tauhan man nila ang mga ito, nakakasundo man nila ang mga ito, at banta man ang mga ito sa kapangyarihan o katayuan nila. Alam nila ang lahat ng detalyeng ito at pinag-isipan na nila ng napakalinaw ang mga ito. Kung sino man sa grupo ang medyo matuwid at matapat magsalita, naniniwala silang dapat bantayan ang ganoong tao at hindi dapat bigyan ng anumang katayuan. Pero pinapabura nila ang mga mahuhusay mambola, ang mga marunong sumipsip, ang mga nagsasabi ng matatamis na salitang nakakalugod sa ibang tao, at ang marurunong sumunod sa hudyat kapag may ginagawang mga bagay-bagay. Pabor ang mga antikristo sa mga ito at pinaplano nilang itaas ng katungkulan ang mga ito at ilagay ang mga ito sa isang mahalagang posisyon. Iniisip pa nga nilang isama ang mga ito saan man sila magpunta. Sinisigurong nakikinig sila sa mas maraming sermon at nililinang ang mga ito para maging mga tauhan nila. Sa mga nasa iglesia naman na naghahangad sa katotohanan, may pagpapahalaga sa katarungan at malakas ang loob na magsalita ng totoo, na tuloy-tuloy na nagpupuri sa Diyos at nagpapatotoo sa Kanya, na hindi tumitiklop sa masasamang puwersa, katayuan o awtoridad. Nagbabantay sila laban sa mga ito, kinamumuhian ang mga ito, dinidiskrimina ang mga ito, at inaalis ang mga ito sa kanilang puso. Gayunman, sa mga nambobola sa kanila, lalo na ang kanilang mga kapamilya, malalayong kamag-anak, ang mga ito na kayang maging malapit sa kanila ay kinikilala bilang sarili nilang mga tao at tinatrato bilang kapamilya. Ang lahat ng nasa ilalim ng kapangyarihan ng Antikristo na nagagawang maging malapit sa kanya, sumusunod sa mga hudyat niya at kumukuha ng direksyon kapag gumagawa ang mga ito ng mga bagay-bagay at ginagawa ang mga bagay-bagay ayon sa mga kagustuhan niya. Ang mga taong ito ay walang konsensya o katwiran, walang pagkatao, at hindi nagtataglay ng pinakamaliit na may takot sa Diyos na puso. Sila ay isang pangkat ng mga hindi mananampalataya. Kahit ano pang masasamang bagay ang gawin nila, inaaruga, pinoprotektahan, at itinuturing silang sariling pamilya ng Antikristo. Inilalagay sila sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa ganitong paraan nabubuo ang teritoryo ng Antikristo. At sino-sino ang bumubuo sa personal na teritoryo ng Antikristo? Una sa lahat, ang Antikristo ang ulo, ang lider, ang haring nagtataglay ng ganap na awtoridad na ang salita ay hindi pwedeng questionin sa teritoryong ito. Ang mga taong kadugo niya,
Ang mga malalapit na kapamilya niya, mga tauhan niya, mga kabarkada, masusugid na tagahanga, iba pang malugod na sumusunod sa kanya at nauutusan niya, at ang iba pa ring masayang nakikihalubilo sa kanya at sumasama sa paggawa niya ng masama, at ang mga masayang nagpapakaalila para sa kanya, inilalagay sa panganib ang sarili ng mga ito para sa kanya at nagpapagal para sa kanya kahit gaano pa ipinapatupad ang mga pagsasaayos at atas administratibo ng sambahayan ng Diyos. Kahit ano pa ang sinasabi ng mga salita ng Diyos at mga katotohanang prinsipyo, ang mga ito ang mga miyembro ng teritoryo ng Antikristo. Kapag pinagsama-sama, sila ang masusugid na tagasunod ng Antikristo. At ano ang ginagawa ng lahat ng miyembrong ito ng teritoryo ng Antikristo? Ginagawa ba nila ang tungkulin nila at ang bawat trabaho ayon sa mga regulasyon at prinsipyo ng sambahayan ng Diyos? Ginagawa ba nila ang hinihingi ng Diyos at tinatrato ba nila ang kanyang mga salita at ang katotohanan bilang pinakamataas sa lahat ng prinsipyo? Hindi. Kapag ang mga ganoong tao ay umiiral sa iglesia, makakapagpatuloy ba ang katotohanan at ang mga salita ng Diyos ng walang hadlang? Hindi lang sa hindi makakapagpatuloy ang mga ito, pero dahil sa panggugulo, panlilihis at pananabutahe ng grupo ng Antikristo, hindi makapagbunga sa iglesia ang mga salita ng Diyos, ang katotohanang ipinapahayag niya, at ang mga hinihingi niya sa mga tao. Hindi maipatupad ang mga ito. Kapag umiiral ang teritoryo ng Antikristo, hindi nagkakaroon ng normal na buhay iglesia ang mga hinirang ng Diyos. Ni hindi nila nagagawa ang tungkulin nila ng normal, lalong hindi nila nagagawa ang mga bagay-bagay alinsunod sa mga katotohanang prinsipyo. Kontrolado ng Antikristo ang bawat trabaho sa iglesia. Sa hindi gaanong malubhang kaso, ang panggugulo ng Antikristo ay nagdudulot ng kaguluhan. Nababalisa ang mga tao, walang nararating ang gawain, at hindi alam ng mga tao kung paano gawin ng maayos ang gawain nila o gampanan ng tama ang tungkulin nila. Wala sa kaayusan ang lahat. Sa malalalang kaso, nahihinto ang lahat ng gawain at walang umiintindi o nagmamalasakit. Kahit na masasabi ng ilang tao na may problema, hindi nila makilatis na ang Antikristo ang may gawa ng gulong ito. Ginugulo at nililito rin sila ng Antikristo. Hindi nila alam kung sino ang tama o mali. Kahit pa may ilang nakakakita ng mga partikular na issue at gustong magsalita o manguna sa gawain, hindi nila magawang harapin ang gawain. Sinusupil ng Antikristo ang sino mang nagtatangkang ilantad siya o na may pagpapahalaga sa katarungan at sinusubukang harapin ang gawain ng mag-isa. At hanggang saan ang ginagawa niya para supilin ang mga ito? Kung hindi ka mangangahas magsalita, kung magmamakaawa ka, kung hindi mo siya isusumbong, kung hindi mo siya iuulat sa mga nakatataas o idudulog ang mga isyu sa gawain niya, o makikipagbahaginan sa katotohanan, o sasabihin ang salitang Diyos, hindi ka parurusahan ng Antikristo. Kung itataguyod mo ang mga prinsipyo at ilalantad siya, gagawin niya ang lahat ng posible para parusahan ka. Gagamit siya ng iba't ibang paraan para kondenahin at supilin ka.
At manunulsol pa nga siya ng mga miyembro ng teritoryo niya, kasama ang mga walang pinapanigan at ang mga taong bahag ang buntot, duwag at takot sa mga puwersa ng Antikristo para itakwil at supilin ka. Sa bandang huli, malulupig ng Antikristo ang ilang may maliit na pananalig at tayog. At ikinatutuwa ito ng Antikristo. Nakamit na niya ang layunin niya. Kapag may kapangyarihan na siya, para mamonopolisa ang kapangyarihang ito at masiguro ang katayuan niya, hindi lang sa ibinibigay niya sa mga kaanak niya at sa mga kapalagayang loob niya ang lahat ng mahahalagang trabaho sa iglesia, kundi kasabay nito ay nanghihikayat din siya ng iba na walang kaugnayan sa kanya para magserbisyo at magtrabaho ng husto para sa kanya. Ang layunin ay ang manatili siya sa kanyang katayuan sa hinaharap. Ang siya palagi ang may hawak ng kapangyarihan. Sa isipan niya, habang lalong dumarami ang mga tao sa kanyang teritoryo, lalong lalaki ang mga puwersa niya at kaya lalong titindi ang kanyang kapangyarihan. At kapag mas matindi ang kapangyarihan niya, lalong matatakot sa kanya ang mga pwedeng lumaban sa kanya, ang mga pwedeng tumanggi, at ang mga mangangahas na ilantad siya. Lalo ring kumakaunti ang ganoong mga tao. Habang lalong natatakot ang mga tao sa kanya, mas maraming kapital ang kailangan niyang agawin sa sambahayan ng Diyos at sa Diyos. Hindi na siya takot sa Diyos at hindi siya natatakot na iwasto ng sambahayan ng Diyos. Kung pagbabatayan natin ang pagnanais ng Antikristo na magkaroon ng kapangyarihan, kung ano ang pinaggagamitan niya nito at ang iba't ibang pag-uugali niya, sa diwa, ang Antikristo ay kalaban ng Diyos. Isa siyang Satanas at Diablo.